Tagalog, Pilipino, Filipino. Siguradong marami sa atin dito ang nalilito kahit lahat naman tayo Pilipino sa Pilipinas. Teka nga, di ba dapat Filipino sa Pilipinas? Parang mas gumulo yata. Tagalog ang naging basihan ng wikang pambansa na Filipino, na minsan namang tinawag na Pilipino. O baka namang iniisip nyo, di ba Tagalog naman lahat yan? Bakit di lang nating tawaging Tagalog? Pag sabi nating Tagalog, geographically, nasa sentro lamang sila. So, Region 4, no, in other words. Pag Filipino, ito yung mas kolektibo, wika talaga. Sa malamang, yung karaniwang pag-uusap natin sa araw-araw ay Filipino. Kadalasang pasok dito ang ibang foreign words at letra na hindi naman kasama sa orihinal na abakada. Pero mukha itong Tagalog dahil base nga ito sa Tagalog na merong 20 letra. Kumpara sa Pilipino na merong 28. C, F, J, N, Q, V, X, Z. Ilang halimbawa na mga nadagdag sa letra ng orihinal na abakada. At kung nagtatanong kayo, bakit nga ba kasi kailangan pa ng isang national language? Well, tandaan natin. May higit 7,100 na isla sa Pilipinas. At ayon sa eksperto, 170 ang languages natin. Sabi naman ng iba, 86 lang. May bilang din na 185. Kaya importante may isang pambansang wika na magbubuklod sa ating lahat. Walo ang major languages natin at kasama rito ang Tagalog. Huwag din kayo malilito sa wika at dialekto. If you have two speech communities, hindi sila magkaintindihan. Two different languages yan. Pero kung meron kang speech community A, speech community B, nagkakaintindihan. Pero mayroon mga differences. How? Intonation, vocabulary words. Pero generally, nagkakaintindihan pa rin. So, you call those dialects of the same language. Ngayon, bakit Tagalog ang naging basihan ng pambansang wika? Yan kasi ang rekomendasyon ng komiteng binuo habang binabalangkas ang 1935 Constitution. At ito nga ang nilaman ng proklamasyon ni Presidenteng Manuel L. Quezon noong 1937. Hindi lang dissemination, kundi sino na yung gumagamit talaga. So, sa bandang huli, Tagalog ang magiging batayan with the view na sa bandang huli ay magsasama-sama itong wika na ito para makabuo talaga ng tinatawag nating national language. 1959 ng opisyal na tawaging Pilipino ang pambansang wika. Ayon kay Virgilio Armario na tagapamuno ng Komisyong Wikang Pilipino, isa itong paraan ng pagbibinyag ng wikang pambansa at para ihiwalay ito sa tatak ng Tagalog. Base naman sa 1973 Constitution, dapat kumilos ang Kongreso para sa isang common national language na tatawaging Filipino, yung letrang F. Kalaunan, sa 1987 Constitution, Filipino na ang idineklarang wikang pambansa ng Pilipinas. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, ito ang katutubong wika na ginagamit sa buong bansa bilang wika ng komunikasyon sa pabigkas at pasulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sana may natutunan kayo. Ako nga pala si Joseph. Hanggang dito na lamang. Ang tattoo ay may iba't ibang anyo ng pagpapahayag ng sarili. Ito ay maaaring simbolo lamang ng kagandahan at lakas o maaaring palamuti lamang sa katawan ng tao. Kumusta? Ako nga pala si Joseph. Narito ako upang ipakita sa inyo ang isa sa matandang tradisyon ng Pilipinas. Sa mga matatayog na bundok ng Cordillera sa mahilagang parte ng Pilipinas, siya ay bahagi ng tribong Kalinga o Kalinga, ang Butbut tribe na may mayamang kultura sa mayayabong kabundukan ng Cordillera. Mambabatok ang tawag sa tradisyonal na tattoo artist ng Kalinga ethnic group. Ang tattoo artist natin na tinatawag na mambabatok
ay dalubhasa sa kanilang higit na 1,000 taong gulang na propesyon. Ito ay nagmula lamang sa pagbibigay ng tato ng mambabatok sa mga mandirigma na nanalo sa digmaan. During the old times, men could only have tattoo if they killed someone. But, today anyone can get a tattoo. Bawat taon, libu-libong turista ang naglalakbay upang makita si Apo Wang Ed at makakuha ng isa sa kanyang mga sikat na tattoo. My father was also a Mambabatok. I don't want this tradition to go away. Makikita sa dedikasyon ni Apo Wang Ed na hindi niya hahayaang mawala ang ikinaiingat-ingatang tradisyon ng mambabatok. Kaya, sana, ikwento nyo rin to sa iba nang malaman nila ang natatagong yaman ng ating kultura. Ako si Mariel Mayer Salazar at narito ako upang ibahagi o maipakilala ko sa inyo ang mga pagkain o putahe na makikita lamang sa bansang Pilipinas. Isa kayong tunay na ganap na Pilipino kung sa lahat ng aking mababanggit ay iyon ang natikman. Halina't samahan niyo ako maipakita at maipagmalaki ang ating pagkaing Pilipino. Adobo. Nangunguna sa listahan ang adobo kapag napag-uusapan ng mga pagkain Pinoy. Ganun pa man, hindi nagkakaisa ang mga eksperto na ang adobo ay native o nag-ugat sa Pilipinas. Ayon sa historia na si Carmen Nakpil ng Filipino, maaari nang galing sa mga Mexico ang adobo kung saan ang ibig sabihin nito ay pagkain niluto sa katas ng lemon sa halip na suka kasamang iba pang pampaanghang. Naipasa umano ang recipe nang magpunta rito sa Pilipinas ang mga Meksikano. Maaaring ginaya na ito ng mga Pinoy at nilagyan ang sarili nilang tatak ang pagkain at yun na nga ay ang nakaugali ang luto ng adobo sa asin, toyo kasama ang suka. Samantala, ang iba naman ay naniniwalang nag-ugat ang adobo sa mga Espanyol. Nagmula ang salitang adobo sa Spanish word na adobar, nang ibig sabihin ay i-marinate o ibabad na siyang pangunahing paraan sa pagluluto ng paborito nating ulam. Hanggang ngayon ay may iba't ibang kwento kung saan nanggaling ang adobo. Pero, isa lamang ang tiyak, hindi na ito mawawala kailanman sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura, kabilang na doon ang mga katutubong sayaw o tradisyonal na mga sayaw. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pambansang sayaw ng Pilipinas, ang Karinyosa. Sa taong 1569, sa loob ng pananakop ng Espanyol sa Pilipinas, may isang sayaw na inahandog ang mga Espanya, at ayun ang Karinyosa. Ang sayaw na ito ay nagsimula sa Isla ng Panay kung saan ipinakilala ng mga Espanyol. Ang salitang Karinyosa ay nangangahulugang mapagmahal o magiling. Ang Karinyosa ay isang sayaw na ginagawa para sa pang-aakit o ligawan sa pagitan ng dalawang tao. Gamit ng pamaypay o panyo, ang mga mananayaw ay gumagawa ng mga hakbang na pagtataguan at panunokso na naghahayag ng damdamin sa isa't isa. At alam nyo ba na ang panyo at pamaypay na ginagamit sa Karinyosa ay may sinisimbolo? Ang pamaypay at panyo na siyang ginagamit sa sayaw ay sumisimbolo sa paraan ng isang Pilipina sa pagtatago ng kanyang nararamdaman sa isang romantikong eksena. At ang Karinyosa ay sikat na sikat sa buong bansa at laging sinasayaw sa mga fiesta at sa iba pang mga kultural na okasyon sa Pilipinas.
Bukod doon, kagiliw-giliw itong panoorin dahil sa nagagandahang costume ng mga mananayaw. Ang mga babaeng mananayaw ay nakasuot ng Maria Clara gown o patadyong kimona at ang mga lalaki ay nakasuot ng barong Tagalog na talagang naman nagpapakita ng pagka-Pilipino at pagiging makabansa. Alam niyo ba na mahalaga ang katutubong sayaw sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino? Dahil pinananatili nitong buhay ang kultura na kung saan tayong mga Pilipino ay nakilala. Sinasayaw na ang mga katutubong sayaw na ito ng mga tao sa loob ng daang-daang taon at mahalaga na mapanatiling buhay ang tradisyong ito. At isa itong paraan ng pagpapahayag ng higit pa sa pagsasalita at ito ay nagpapakita ng damdamin, mensahe, intensyon, sama-samang alaala at layunin ng mga Pilipino. Kaya samahan niyo kami na tangkilikin at paggabungin ang mga katutubong sayaw ng Pilipinas. Paano nga ba pinapakita ng mga Pilipino ang paggalang sa nakatatanda? Ang paggalang sa nakatatanda ay isa sa mga tradisyonal na gawain ng Pilipino. Dito mas nakilala ang mga Pilipino dahil sa pagiging marespeto nila tulad ng paggamit ng po at opo at pagmano sa mas nakatatanda. Paano nga ba gamitin mga ito? Ang una ay ang pagmano. Ang pagmano ay ginagamit ito kapag babati ka ng matanda tulad ng iyong lolo at lola. Mano po, lolo. Ang hindi pagmano sa matanda ay kinukonsidera nila ito bilang isang pagiging walang galang o pagiging bastos. Ang po at opo naman. Ang paggamit naman ng po ay ginagamit ito kapag buo-buo ka ng pangungusap kapag kumakausap ka ng mas nakatatanda sa iyo. Ito na po ang iyong pagkain. Okay na. Ang paggamit naman ng po ay para ka lamang sumasagot ng oo, pero ginagamit ito para sa mas matanda sa iyo o sa nire-respeto mo. Ang hindi pagsabi ng po at opo sa mas nakatatanda sa iyo ay kinikonsidera nila ito bilang isang pagiging bastos o walang galang. Ang mga ito ay magagandang halimbawa ng isang pagiging mabuti o pagiging marespeto ng isang Pilipino. Kung gusto mo makilala ang mga Pilipino, marami pang ibang tradisyonal na mga Pilipino na makikita sa kultura ng Pilipino. Makikilala mo ang mga mamayang Pilipino sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ito. Yun lamang po. Maraming salamat. Ito ang popular na wikang ginagamit upang ilarawan kung paano binabati ng mga Pilipino ang bisita. Sa tuwing ang mga bisita ay mananatili sa isang tahanan ng mga Pilipino, ay magkakaroon ng isang feast o isang engranteng pangdiriwang dahil ito ay kahit papaano ay isang tradisyon para sa atin na maghanda ng magagandang lutuing Filipino para sa mga bisita upang matikman ang ating kultura, tradisyonal na pagkain. Ang mga pamilyang Pilipino ay kadalasang mas handang magsalo hindi lamang sa kanilang mga pagkain kundi pati na rin sa kanilang buong tahanan. Ang mabuting pakikitungo o hospitality ay tiyak na tatak ng mga Pilipino. Ito ay kumakatawan sa isang anyo ng tunay na kayamanan na dapat pangalagaan. Kilala ang mga Filipino sa pagiging relihiyoso, bunga ng matagal na pagpapalaganap ng Kristyanismo sa ating bansa ng mga mananakop na Espanyol. May malaking gampanin ang relihiyon sa buhay ng bawat Kristiyanong Filipino. Maraming selebrasyon sa Pilipinas ang nakakabit sa pananampalataya ng mga Katoliko. Ilan sa mga ito ay ang Pasko kung saan kilala ang Pilipinas sa pagdiriwang nito sa pinakamahabang panahon at ang mga pista sa mga rehiyon ng bansa upang ipagdiwan ang mga santo at ang Birheng Maria. Sinulog Festival, ginaganap taon-taon tuwing ikatlong linggo ng Enero bilang pagbibigay pugay sa mapaghimalang imahe ng Santo Niño at tumatagal ng 9 na araw. Ati-Atihan Festival, ginaganap taon-taon tuwing ikatlong linggo ng Enero bilang parangal sa Santo Niño na patron ng bayan ng Aklan. Pahiyas Festival, ginaganap taon-taon tuwing ika-15 ng Mayo bilang pasasalamat ng mga magsasaka sa masaganang ani sa kanilang patron na si San Isidro Labrador.
Panagbenga Festival. Taon-taong idinaraos sa buong buwan ng Pebrero bilang pagmamalaki sa kasaganahan ng mga bulaklak sa Baguio, gayon din ang mayamang kultura nila. Mascara Festival. Ginaganap taon-taon tuwing ikatlong linggo ng Oktubre na inaabot ng 1 linggo. Ito ay sumasalamin sa mga Bacoleños bilang masiyahin, magalakin at palaging nakangiti sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, kung kaya't ang pinakasimbolo ng pistang ito ay ang pagsusuot ng maskara. Sa mga kapistahang ito makikita ang magagarbong dekorasyon, malalakas na musika, mga handaan at mga parada tulad ng nagaganap sa Santa Cruzan o Flores de Mayo. Isang selebrasyon o pista ng mga bulaklak na ipinagdiriwang sa buwan ng Mayo bilang parangal kay Birheng Maria. Kadalasan, bawat isang araw ng buwan ay naghahandog ng bulaklak kay Birheng Maria para sa kanyang taglay na huwarang kalinisan at kabutihan. Ano nga ba ang sining ng Pilipino? Ang sining ng Pilipino ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng sining biswal na nilikha ng mga mamamayan ng Pilipinas. Maaaring kabilang dito ang mga tradisyonal na anyo ng sining tulad ng mga tela ng tribo, mga ukit na gawa sa kahoy at gawaing metal, pati na rin ang higit pang mga kontemporaryong anyo ng sining tulad ng pagpipinta, eskultura at makulay na disenyo. Ang tradisyonal na sining ng Pilipino ay madalas na sumasalamin sa mayamang pamana ng kultura ng bansa, kabilang ang mga katutubong tribo rito, mga impluensyang kolonyal ng Espanyol at Amerikano at pamana ng Asya. Ang mga anyo ng sining na ito ay kadalasang nailalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga makulay na kulay, masilimuot na disenyo at simbolong imahe. Marami ring mga artistang Pilipino ang mga nagsasaliksik ng mga tema na may kaugnayan sa kasaysayan ng kultura at isyong panlipunan ng bansa sa kanilang trabaho. Ang Pilipinas ay may mayamang tradisyon ng sining, kasama ang mga maraming sikat na artista tulad ni Charo Campo, ang Kiukok at Benedicto Cabrera, Bencab at marami pang umuusbong na mga artista. Mahalaga ang sining ng Pilipino dahil dito mas nakilala ang ating kultura o tradisyon ng mga Pilipino. Kung gusto mo pang malaman ang mga tungkol sa sining ng Pilipino, ay maaaring bumisita sa mga museo o lugar na may maraming sining ng Pilipino. Maraming salamat. Ang simbang gabi o Misa de Gallo ay kumukumpleto sa tradisyong Pilipino tuwing sasapit ang Kapaskuhan sa Pilipinas. Nagsimula ang kaugaliang ito noong panahon ng kolonyalismong Kastila. At tinumpisahan ito sa Mexico noong taong 1587 noong pinayagan ng Santo Papa ang paring Mexicanong si Diego de Soria na isang praile na magdaos ng mga misa sa labas ng simbahan upang mapaunlakan ang malaking bilang ng mga mamamayang ibig makinig ng misang panggabi. Sa Pilipinas naman, nagumpisa ang tradisyong simbang gabi noong taong 1669 nang magsagawa ang mga pari ng mga misa tuwing madaling araw para sa mga magsasakang nais dumalo ng misa na hindi na kailangan maiwan ng kanilang sakahan. Nagsisimula ang simbang gabi mula ika-16 ng Disyembre hanggang ika-24 ng Disyembre bago ipagdiwang ang kapanganakan ni Hesukristo. Ang misa sa madaling araw ang pinakabantog na tradisyon ng Katolikong Pilipino. Ang mga Pilipino ay gumigising tuwing madaling araw para dumalo sa misa upang ipakita ang kanilang malalim na pananampalataya sa Diyos bilang paghahanda sa araw ng Pasko. Madaling araw man o gabi ay kailangan magsimba sa loob ng 9 na araw dahil ayon sa paniniwala ng iilan, kapag nakompleto raw ang simbang gabi ay ito ay tutupad ng kahit anong kahilingan. Ilan sa mga nakasanayan ng mga Pilipino na may kaugnayan sa simbang gabi ay ang pagtitinda ng puto bumbong, bibingka, iba't ibang klaseng suman at mga inuming salabat, chocolate, tsaa at kape. Kadalasan silang nakikita sa tabi ng simbahan para sa mga dumadalo ng simbang gabi. Kaya kapag tapos ng simbang gabi, ang mga tao ay kanya-kanyang bilihan ng masasarap na pagkain dahil sa talaga namang nakakaengganyo nitong amoy at saktong-sakto sa lamig ng panahon. Bukod doon, ang simbang gabi ay nagsisilbi ring daan upang magkasama-sama ang pamilya at mga mahal sa buhay na patunay lamang na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi lamang nakasentro sa pagbibigayan ng magagandang regalo, kundi ang pagmamahalan at pagkakaisa ng mga tao. Ang sinakulo. Ito ay isang tradisyonal na pagsasadula ng mga pangyayari hingil sa mga dinanas ni Hesukristo bago at pagkaraang ipako siya sa krus. Hango ang nasabing tradisyon sa Biblia at iba pang tekstong apokripa
Kadalasang ginaganap ito sa lansangan o kaya'y sa bakuran ng simbahan. Ang magkakaibigan, magkakamag-anak, at magkakababayan ay magkikita-kita upang panoorin at palakasin ang loob ng mga tauhan sa dula. Ang mga kasuotan ng mga gumaganap ay ginagat sa suot ng mga kawal na Romano at iba pang personalidad at kasaysayan, at may matitingkad na kulay. Ang mga manonood naman ay may baong sariling upuan at pagkain upang hindi sila mainip sa panonood. Karaniwan ding makikita ang iba't ibang tindahan na nakapaligid sa pinagdarausan ng senakulo. Hindi man atentibo sa panonood ang ilang tao, ay madali pa rin masundan ang takbo ng pagsasadula sapagkat pamilyar ang bawat mga eksena. Pasko sa Pilipinas. Ang araw ng Pasko ay tradisyonal na gawaing pampamilya. Ang misa sa umaga pagkatapos ng huling simbang gabi ay tinatawag na Misa de Aguinaldo. Pagkatapos ng misa, ang mga pamilyang Pilipino ay bumibisita sa kanilang mga kamag-anak, ang iba sa mga ninong at ninang. Ang Pilipinas ay natatangi sa buong mundo bilang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko na kung saan ang mga awit pang Pasko ay naririnig mula Setyembre 1 hanggang magpasko sa Disyembre. Ang mga sumusunod ay mga tradisyong nakasanayan na ng mga Filipino sa pagdiriwang ng Pasko. Pagkakaroon ng Belen o nativity scene sa bahay. Karaniwan itong binubuo ni Mary, Joseph, Baby Jesus at tatlong hari kasama na rin ang mga hayop sa sabsaban, mga anghel at ang pinakamahalagang bituin sa itaas. Pangalawa ay ang pagsasabit ng mga parol. Ang parol ay isang paalala ng bituin ng Bethlehem na gumabay sa tatlong hari sa kanilang paghahanap sa sanggol na si Jesus. Pangatlo ay ang pangangaroling. Ang pangangaroling o pagkanta ng mga paboritong awitin pang Pasko sa mga bahay-bahay kapalit ng aginaldo ay nakasanayang tradisyon na ng mga Filipino tuwing Pasko. Pang-apat ay ang simbang gabi. Ang mga Filipino ay dumadalo sa misa sa gabi o sa madaling araw ng 9 na araw bago ang Pasko at sinisikap kompletuhin ito sa paniniwalang maaaring matupad ang iyong kahilingan kapag nagawa ito. Isa lamang ang tradisyong ito sa nagpapakita sa ating mga Filipino ng kahalagahan ng Pasko. Panglima, bibingka at puto bumbong. Siyempre, kasabay ng pagdalo ng simbang gabi ay ang pagbili at pagkain ng napakasarap at mainit na bibingka at puto bumbong pagkatapos ng misa na karaniwang itinitinda sa labas ng simbahan. Pang-anim, Noche Buena. Ito ay ang paraan ng pagsasalo-salo ng mga pamilya na nagaganap tuwing bisperas o gabi bago sumapit ang pinakaaraw ng Pasko. Pang-pito, exchange gift. Pagkatapos ng kainan ay pagbibigayan na ng regalo. Dito nagkakaroon ng bunutan kung sino ang bibigyan ng regalo ng bawat isa. Minsan naman ay ang sikat na monito-monita ang nagaganap. Pangwalo ay ang pamasko o aguinaldo. Isa sa mga nagpapasaya sa mga bata at matatanda na rin ay ang makatanggap ng ampaw o isang red envelope na naglalaman ng pera sa araw ng Pasko. Madalas ay galing ito sa mga ninong at ninang o mga kamag-anak at kaibigan.